Ito po ay matatagpuan po sa Luke chapter 9 verse 23 to 27. Luke chapter 9 verse 23 to 27. Ganito po ang kanyang sinabi. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasayin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 24. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Verse 25. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawalan ng kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagpaparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Verse 27. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mailan sa inyo ritong hindi namamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon po ay ihanda po natin ating sarili. Buksan po ang ating puso at isipan para po sa salita ng Panginoon na ipapahayag po ni Pastor PJ. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor PJ. Salamat kapatid na Vincent. At naalala ko tuloy yung unang araw na tayo tumugon sa panawagan ng Diyos para tayo ay magamit sa ministeryo. Salamat kami sa buhay mo kapatid dahil ikaw ay willing volunteer na nag-volunteer na mag-preside para sa buwan na ito. Sa totoo lang po, yung mga ganyan, yung mga kasimulang kabahan, sa simula po yan. At later on, pag nasanay na po tayo na nasanay, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Pero sa totoo lang po, kahit ilang beses na rin po akong naghahatid sa inyo ng salita ng Diyos, pakiramdam ko, para akong si Vincent, kinakabahan pati. Ganun po talaga yata kapag alam natin na mahalaga ang ginagawa natin alang-alang sa Panginoon. Gusto natin gawin ito ng merong pag-iingat. Gusto natin itong gawin ng merong kalakasan na nagmumula sa Kanya, na nakadepende tayo sa Kanya at hindi lamang sa ating sarili. Kaya ang lahat ng mga gusto maglingkod sa Panginoon, isa lang naman po ang ating pwedeng maging tugon yes or no. Dalawa po actually. Pero once we take yes, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan and ang sustain sa atin. Kaya maraming salamat sa inyo kapatid at ako po tuwan-tuwa sa Panginoon dahil sa mga narinig ko pong patutot, pasasalamat ng bawat isa sa atin sa umagang ito. Hindi ko rin po lubos isipin, akalain na it brings blessing to other. The only thing na iniisip lang naman po natin tuwing tayo nag-uusap, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagkakumustahan, is to genuinely know their status, kung ano yung kalagayan nila sa buhay. Kasi yun lang po magpapayag natin sa kanila. Makapagpayo ng maganda, makapagpayo na sa tingin natin yung dapat nilang iwasan. Kasi sa totoo lang po, kapatid na RJ, yun yung binabanggit ko lagi to everyone na nakakausap ko, sabi ko, when it comes sa model sa pagtatrabaho, I am not the best. I am not the best really. I am one of the not so good. Kaya nga, ang napapahayag ko sa kanya lagi, you guys have been to good side, the best side, and I'll tell you what's in the bad side. Parang ganun. Kumbaga, it is a bad experience, even if it's, kahit nang parang mali sa paningin natin, naalala ko yung binanggit niya sa akin, lahat po yung nagkakalakip-lakip at iniloob ng Diyos. Para kung sakali mang may ibang taong darating sa ganung pagkakataon, meron tayong isi-share sa kanila na, eto, nangyari sa akin to. Magkabasa-basang biglang aalis ng trabaho. Pag-aralan mo kung paano yung tamang transition. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil sa buhay ng kapatid natin na si Brother RD at sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So, ayun po, ang ating topic po, nagsara na po ang buwan ng Pebrero, pero parang kadugtong pa rin po ng buwan ng Pebrero. Ano po? From boundless grace, as boundless love, endless grace, to the sacrifice of Christ at the cross. Kung tutusin po, ito ay continuation. Pag-ibig pa rin po ng Diyos sa atin. This is Christ's sacrifice on the cross is the ultimate expression
of God's love to mankind. Dahil katulad nga po ng binabanggit natin, last time, sa tingin po ninyo, kung hindi tayo inabot ng Diyos, meron kayang maghahanap sa Diyos? Meron kayang lalapit sa Diyos? Meron bang aamin at magsasabi na, Panginoon, makasalanan kami? Panginoon, sablay po ang aking buhay, ako po ay may kasalanan. Sa tingin ninyo, may lalapit ba na sabihin, patawarin? Kasi yung lahat ng kaisipan ng tao towards, ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon na, towards sa kakainin, sa dadamtin, sa buhay sa mundong ito, sa sasabihin ng ibang tao sa akin, madalas yan. At yung example na binigay nga po natin dyan, di ba yung katulad sa magulang, na kung gaano kagalit ang, nagpupuyos ang galit ng magulang sa anak, meron bang anak? Meron po, pero parang bibihira na lumalapit sa magulang niya kapag ang magulang ay galit. Hindi matimpla, kumbaga, yung mood sa loob ng bahay. Not until yung nagagalit na magulang is nag-subside na and in-approach na yung anak. Na sinabi na, anak, alam mo, nagalit ako sa ginawa mo at hindi sa'yo. Nais ko mapabuti ka, kaya kita dinidisiplina at pinapagalitan. Ito ay hindi galit na nagtatagal, kundi galit para ikaw ay mapabuti. Di ba nakita po ninyo, from the parent down to children, ngayon, magsasabi na ngayon yung anak mo, kasi ganito, ganyan. Speaking of, from experience po ito, ha? Ito po sa akin, sa personal experience, that's the time when they open up themselves. And that's the time we hear them while they talk. Ganon din po sa ating Panginoon. Wala ho siguro tayong kalakasan ng loob na lumapit sa Diyos kung hindi ang Diyos ang una lumapit sa atin at ang unang nagmahal sa atin. He first loved us. We love because He first loved us. He did this once and for all. Ginawa niya po itong buong pagsasakripisyo na to doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yung dating ginagawa sa lumang tipan, it's just a shadow. Yung pagsasacrifice ng mga hayop at ng dugo, it's just a shadow. It doesn't erase completely, but it cleanses us, the covenant people of God during that time. But the complete or the completeness of forgiveness nangyari kanino po? Kay Jesus Christ. Once and for all, wala nang muling mapapako pa. Wala na. Kasi yung effect po nun, it is for everlasting and eternity. And at the same time, this sacrifice stands before God and man as mediator and priest. Kung dati, sa lumang tipan, every year, merong punong pare na dapat sinisiyasat niya ang kanyang buong sarili bago maghandog, nagdadala ng sakripisyo ng dugo. Ngayon, yung sakripisyo at yung punong pare, parehong si Kristo. At napakaganda po dahil ang ating punong pare o yung nagmamagitan sa Diyos at sa tao, nagkatawang tao. Hindi basta Diyos lang na alam ang kabanalan. Kung hindi nagkatawang tao, ano pong kahalagahan nun? Hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kung hindi, maganda po isang punto na nabasa ko somewhere sa komentaryo, hindi ko malala. Kung hindi ididagdag niya ang attribute ng tao sa kanya, naging tao siya. Hindi siya tao, tama, Diyos siya. Kung hindi yung nararamdaman ninyo, yung kalagayan ninyo bilang tao, alam na alam ng Diyos yan. He is God and He is man. Combined into one si Jesus. Kaya yung nararamdaman ninyo during time ng pagsubok, nararamdaman ninyo tuwing meron kayong sakit, nararamdaman niyang tuwa kapag kayo ay pinagpapala niya, alam na alam niya yun. Kasi siya yung naging tao. So, yun po yung mababanggit o yung nakikita po sa Hebrews 9-12, Hebrews 10-10. Hindi ko na pa sinulat dahil alam ko po that every Sunday school, every Sunday, na pag-uusapan po natin, it's about the Christ, yung sacrifice of Christ on the cross. Ito nga yung madalas na, tama ba? Na tema, topic during Lenten season. Tama po. So, for ilang years na po tayong nabubuhay sa mundong ito, imposible naman pang hindi natin naririnig. Sa kapaligiran, hindi po ba? Pero, ano nga ba ibig sabihin nito for those who believe, for us who believe and disciples of Christ? What does the sacrifice of
Christ at the cross means for us. At yun po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Christ, pakinggan po ninyo, ang sakripisyo ni Kristo doon sa krus, Christ's sacrifice on the cross nag-set siya ng standard, the absolute lifestyle requirement. Absolute po Kung binasa niyo po kanina doon sa Luke 9:23. It is the absolute lifestyle requirement for those who desire to follow Him or for those who desire to be His disciple. Kumbaga, kung meron kang hahanaping pattern, kung meron kang gagayahing modelo sa pagiging follower ni Christ, disciple ni Christ, walang iba kundi sino? Sino magiging standard natin? Kung si Kristo po, susunod tayo sa Kanya at magiging modelo natin siya, siya po yung standard ng ating pagiging disipulo. Wala nang iba. Siya po ang standard. At yung standard na yun yung sacrifice na ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin ulitin na tayo ay mapako. Pero meron dun sa nangyari between sa pagpunta niya, nagkatawang tao siya hanggang mapako siya dun sa krus ng Kalbaryo, yung buhay niya, pinakita niya kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. That's the standard we are going na pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Kung tutusin po, itong verse po na ito, dito po tayo dinala ng Panginoon bago pa magtapos ang Pebrero, lagi kong tinatanong, parang alam naman na nila yan, Panginoon. Hindi ba? Alam nyo na naman na yung verse na yan. Parang maiksi nga eh. Pero nung binasa natin paulit-ulit ng mabagal, napakaraming tanong ang pwede nating pag-aralan mula sa salita ng Diyos na ito. Tayo ho ba, pag nagbabasa ho ba tayo, nagtatanong kayo sa Panginoon? Survey lang po. O hindi po tayo nagbabasa? Pag tayo po ba nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging, ano ba tawag doon? Ano po yung term doon sa ano, yung nagiging mapagsuri ba tayo? Ano ba ibig sabihin ng mausisa? Nagtatanong po ba tayo sa salita ng Diyos? Nag-i-inquire po ba tayo? Panginoon, para kanino ba sinabi itong salita na to? Ano ba yung setting ng panahon na to? Bakit mo po nabanggit itong sinabi mo dito sa mga taong ito? Bakit po yung sulat ni Paul sa Ephesians ganito, sa Corinthians? Bakit po yung sa Old Testament ganito po yung sinabi ninyo sa mga Israelites? Nagtatanong po ba tayo sa Diyos o we're just being passive and alam po ninyo yun? Hindi naman sa challenge natin ng Diyos to challenge na tayo mas magaling sa Kanya. Hindi. To answer our question. Kasi maunawaan, tama po. Sino po ba mga may asawa dito? Taas po ang kamay ng mga may asawa po. O kahit yun na mayapang asawa na. O yun. Stita talaga. O. Sino po nagsama dito ng unang taon, alam na alam nyo na ang isa't isa? O wala. Pero mahabang magkasama, mag-boyfriend, girlfriend, tama? Pero na maging mag-asawa, iba pa rin. Hindi ba kayo nagtatanong, bakit ganito yung tono ng boses mo? Ano ibig sabihin ng ganito mong sinabi? Bakit ka nagdadabog? Bakit ka naiinis? Nagagalit? Po? Puro pag-ibig yung naririnig. Kayo po masyado po kayong playing safe pa. Pero in reality, ang pagsasama ng mag-asawa, there are ups and downs. Kung hindi mo tatanungin, hindi mo uusisain, you will never grow in love with each other. Siyempre, kasama si Kristo. Siya ang unang pangunahin doon. Pero, kung tahimik ka lang at talagang passive ka lang all the time, huwag mong asahan na may kapangyarihan yung pagsasama ninyong dalawa. That you will go places. So, sa ating pag-uusapan po ngayon, 3 bagay lang po ang ating titignan. 3 points to meditate. Doon mula sa verses po na ating binasa. Una po, we will talk about being a disciple of, and pangalawa, Christ's way of the cross, yung kaparaanan niya, and the reward. Sino pong gusto yung reward na kagad? Mamaya na lang. Okay, latag muna po natin lahat. Pero bago po ang lahat, hingin po natin saglit ang
ang gabay ng Diyos sa umagang ito sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay makapangyarihan, ang inyong mga salita ay makapangyarihan. It takes effect and power over us to mold us to the character that you intend para sa amin. Kaya, O Diyos, umagang ito, nawa sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, maging epektibo po ito sa bawat isa sa amin. Maging daluyan ng pagpapala sa lahat na nakikinig. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, salamat po sa panalangin ng aming mga kapatid kanina. Yun at yun pa rin po ang aking hiling at dalangin sa inyo. Tago po ninyo ako sa inyong likuran. Kayo ang makita, ang karunungan na inyong, sa inyong salita ang mahayag, hindi ang karunungang pantao lamang. At, O Diyos, magkaroon ito ng liwanag at init para sa lahat ng mga nakikinig dito sa loob ng panambahan at sa abutin man ng mga videos na kanilang mapapanood. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin yung sa verse 23. Then he said to them all. Ano daw po yun? Sa Tagalog na po nakasulat. Ang sino mang nagnanais sumunod. Sa version po na meron ako sa English, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross. Ano daw po? Take up their cross every week, every month. Ano pinasulat? Every day, pasanin araw-araw, and follow me. The first question is, ano po ba definition ng pagiging disipulo? Disciple? Follower? Sapat lang po ba na follower? Ibig po sabihin, yung mga maraming followers sa Facebook ngayon, yung mga disipulo naman. Yung may 100,000 followers, 1 million followers, mga disipulo kayo ng mga sinusundan ninyo? Sumusunod, nagising-gising po kayo, ano? Yung being followers. Pero it shows, ano din po reflection. Kung sino yung pinafollow mo. Di ba? Ingat din po tayo. Kasi sa subtle background, they feed you with things na hindi mo alam kung sa Diyos ba talaga o hindi. Pero sinasabi natin, naging mapanuri tayo, kung pinafollow nyo puro kalokohan, what should we expect? Pero yun po, being a disciple, sabi niya being a follower, ano pa po? Ano pa po yung una nating iisip kapag sinabing disipulo o disciple? Kasi bago tayo sabi ng disciple of Christ, dapat alam natin yung pagiging disipulo. Ano ba ibig sabihin? Leaders? Ano pa po? Po? Alagad ni Kristo. Tagalog po. Very good po. Filipino teacher nga po kayo. Ano pa po? On the original language, on the original setting, being a disciple is rooted in the Greek word. Ito po ayoko yung mga masyadong rooted Greek word etymology. Pero mahalaga po yan mapag-aralan natin. Hindi po ako ganyan po dyan. Word matetes and the Latin discipulus means learner, pupil, or apprentice. Far beyond a classroom student. Kasi ang alam natin pag learner sa school lang, tama? Classroom setup lang. O pagka pag mga homeschooling nga medyo mas medyo malapit pa po sabihin a disciple, follower, or Pero yung public na setting, far from beyond that, a disciple in the ancient world, grabe po maka-ancient, no? 2,000 years ago. Okay, medyo ancient. Was a devoted follower who adhered to teacher, kadikit talaga do sa teacher, sa rabbi's teaching and lifestyle, aiming to become like them. Maganda po yung narinig ko na isang example din ng pastor lately sa isang napanood ko. Kung ikaw daw po sa panahon nila, gusto mo maging, alam niyo po ba yung blacksmith? Uso pa po ba ngayon yung blacksmith? Panday. Si FPG, yung mahaba, yung Tama po ba yun? Panday. Alam niyo po yung panday? Opo, gumagawa ng espada, gumagawa ng sable, itak, kutsilyo, lahat ng matatalas, palakol, nagmomold, panday, blacksmith. Sa panahon daw po noon, kung gusto mo maging blacksmith, apprenticeship under blacksmith, if applying this principle, ang ibig sabihin nun, mamumuhay ka kasama ang blacksmith. Titira ka sa bahay nila,
As in, para kang nandun sa kanila. Anong oras ng gising, paano magdisiplina sa pagliligpit, paano maghanda ng pagkain, paano mag-ayos ng kagamitan, paano mag-prepare. Nakukuha niyo po yung idea? You are imitating to live like them. Kasi skills can be taught. Pwedeng ituro, marami nakaparana ngayon sa YouTube, pero yung mamuhay ka na may character based dun sa sinusundan mo, ang kailangan mo, immerse ka sa buhay nila. Kasama mo sila. Hindi ka lang just mere observer from malayo and knowledge based lang. Kasama mo silang namumuhay. Meron bang tinawag ang Diyos sa kanyang 12 disipulo na after niyang tawagin, ay nanatili sa loob ng bahay? For ilang years nila kasama si Kristo? For ilang years po? 3 years. Alam niyo po ba, ang katumbas daw po ng 3 years under apprenticeship sa kasalukuyang panahon, alam niyo po kung ilang taon? Wild guess. Sino po makakahula? Yung 3 years span of time na kasama nila si Kristo, ilan ang katumbas nun ngayon? 6 months? Hindi po. Hindi 6 months. Higher. 10 years. Kung yung regular na may trabaho kang 10 years, for sure, na-apply mo na o nakuha mo na yung disiplina nila o kung ano man yung meron silang environment. Ganun siya katagal. Kasi 24/7 kasama nila sa Kristo eh. Tama ba? Tama po ba? So isipin mo, gigising ka, kasama si Kristo, matutulog ka, nagbabiyahe ka, kasama si Kristo, kakain ka, kasama si Kristo, uupo ka, magtuturo siya, lalakad, magpapagaling, pupunta sa crowded. Nabasa niyo po ba yan sa Bible? Nandun siya nagpunta, tama? Pag may gagawin si Kristo, kasama sila. Minsan nga, sa isang bagay siguro sila hindi nakasama nung minsan, nung sinabi manalangin kayo all throughout the night, natulog sila, iniwanan nila sa Kristo. Meron din yan. Pero kasama pa rin sila within the proximity of that area. That's how being a disciple. Number 1 point, o letter 8 point doon sa pagiging disciple, kung titingnan po natin sa verse na yun, sa 23, it's a choice. Not coercion. Hindi sapilitan. A choice, not coercion. There is one time sa ating buhay, sigurado, nanampalataya tayo, pero hindi tayo nakinig at sumunod agad sa Diyos. Alam mo ang mabuting balita, pero yung panawagan niya, pinabrush off mo lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay kanyang mga naging tagasunod. Sa paanong paraan? Pinilit ba tayo ng Diyos? Saan natin titignan yun? Baka sabihin ninyo medyo alanganin po doon, di ba? Dapat pag nanampalataya ka, disipulo ka. Lahat ba ng mananampalataya o nananalig na may Kristo o kilala si Kristo sa puso, sa nguso, lahat ba nasa puso? Observe the surroundings right now. Many people claims that they are Christians, but they deny the power of being in Christ. Living in the presence of Christ. Pero ang Diyos hindi po namimilit. Tingnan po ninyo doon sa Luke 9, diyan pa rin po sa chapter na yan, sa verse 57 to 62. Samantalang sila naglalakad, may isang lalaking lumapit nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Kasunod po, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Let's pause. Sinasabi ng Diyos, susunod ka sa akin, wala akong comfortable life. Wala akong matitirahan. Mabuti pa yung mga asong gubat, merong tirahan. Ang mga ibon, may mga pugad.
Kasi yun yung cost ng pag-follow kay Jesus. If sa tingin ninyo, ang pag-follow kay Jesus ay magiging mayaman kayo at magiging one-click instant ay celebrity na kayo, basahin po nating mabuti ang salita ng Diyos. Marami ang naaakit, explain din po natin mamaya yan, sa mga himala at pagpapala ng Diyos, pero pagdating sa oras ng pagsubok, ano nangyayari? Nasusubukan. Iniiwanan, tinatalikuran ang pananampalataya. May mga ganong tao. Meron din namang lalong tumatatag. Tingnan po ninyo yung lalaki, yung lumapit. Ituloy po natin. But he said to another man, sa isang lalaki, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyo maipalibing ko ang aking ama. Ano kasunod? Sinabi na Jesus sa kanya, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo kayo at ihayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Medyo in the middle. Hindi pinilit, pero pinalalahanan kung ano yung pwede mong gawin. Sa last part, still another said, susunod po ako sa kanyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking mga kasambay. Ano ba kasunod sinabi? Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Medyo parang ina-emphasize niya na, kung busy ka, kung sa akin ka, pero hindi kita pipilitin, sasabihin ko, sumunod ka sa akin. You make the decision at choice to follow Jesus. Tama po ba? Hindi kasi pwedeng hati yung isip natin. Hindi pwedeng ang kalahati nasa mundong ito, ang kalahati na kay Kristo. Half disobedience is full disobedience to God. Hindi pwedeng sabihin ninyo, Panginoon, saka na ako magbabagong buhay, pagka mayaman na ako kasi kasama nyo na naman na ako di ba? Binigyan nyo na ako kapangyarihan. No, it's not a legal or license na lalo tayong magkasala sa harapan ng Panginoon. It is the power to change, to be transformed into the Christ-like character that has been set before us. Yun po yung pagiging disipulo. Hindi pwedeng sabihin mo, Panginoon, I like you, I love you. But I also like also the other people. O yung kung sino mang sikat na philosopher Parang medyo pwede kayong pagsamahin, no, Lord? Anong sabi? You cannot serve. Ayun, alam na. But following Christ is voluntary. It's an invitation. It is a deliberate daily decision. O nakakasanayan natin kusa tayong nagde-decide araw-araw. So, halimbawa, ngayong araw na to, pwedeng sabihin mong ako'y disipulo ni Kristo, bukas sa Lunes, sa Martes. Hindi. But the reality is, totoo ba talagang disipulo tayo ng ating Panginoon? Tagasunod ni Kristo. Kaya, ang ikalawang tanong po, ito, tingnan natin kung meron pong sasagot. Questions for reflection. Totoo bang disipulo tayo ni Kristo? First question, totoo bang disipulo tayo ni Kristo? Amen. Dahil sumagot kayo ng amen, sumagot kayo ng yes, at para sa mga hindi, mamaya muna, sumagot kayo ng amen, sinusunod nyo ba si Kristo? Aba, nangalahati, medyo sabi nila, parang, Lord, yung kalahati muna. Pag-iisipan ko pa, baka pag-uwi ko, pag-iisipan ko yung sinabi ni Pastor, pag-uwi, pwede kong pagbulay-bulayan. Walang masama kung pagbubulay-bulayan nyo, pero sa susunod na may magtanong sa inyo. O ang Diyos ang magtanong sa inyo, anak, talaga bang handa kang sumunod sa akin? Nabawasan, naging 3. Mamaya parang si Pastor na lang ang sasagot. Questions for reflection. Isipin natin, are we truly disciples of Christ? If not, ano ba ang pumipigil sa atin in following Him? Huwag po kayo mag-alala, yung A, medyo maiksi, ay yung first part. Yung B, doon natin tutugay-gay yung mga sagot sa mga tanong na yan. Pero may isa po akong katanungan pa na pwede natin i-reflect. Kailan tayo nagsimula maging disipulo ni Kristo? Noong time na tinanggap natin,
nung time, ano pa po? Nung, hindi pa daw po yun. There's truth in that. Nung tinanggap natin Panginoon, it's not the same time na naging tagasunod tayo ni Kristo. Nung nagdesisyon kang sumunod, tama. Kasi, oo, yung pagkakauna at pagkakilala mo sa Kanya, tama. Kasi, nung tayo na nampalataya kay Kristo, may negotiation tayo. Panginoon, kung totoong pagpapalain mo ako, susunod ako sa... Narinig niyo na ba yun? Nagiging transactional. Pero ang Diyos naman, alam mo ninyo, most of the time, sinasagot ang ating panalangin. Pero kapag parang ang dating sa Kanya anak, naalala ko po si Gideon, pinag-usapan din namin last time. Di ba? May pananampalataya siya sa Diyos, kilala niya ang Diyos ng Israel. Pero inisa-isa niya, Panginoon, ang aming tribo, ang aming lahi, pinakamababa sa lahat, pinakamaliit, pinakamahina. Yung pinakamaliit na pinakamahina na yun, ako pa yung pinakamaliit at pinakamahina doon. Tapos sasabihin mo, ako magliligtas sa mga Israelitang ito. Kung totoo kang Diyos, bago ako sumunod, gawin mo to. Hanapin niyo po yung kwento ni Gideon sa Bible. Nasa Judges po, kung di po ako nagkakamali. That's the time para magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos sa Old Testament. Kung ikaw ang Diyos, bulak po ba yun? Cotton yung pagkakaalala ko po eh. Then yung pa-surroundings, yung bulak na yon, basa. Yung paligid, tuyo. Okay. The next day, baliktarin natin. Baliktarin po ninyo. Masayang paligid, tuyo. Ito. Most of the time, ganyan tayo nung una tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Humingin daw ng signs. Pero kailan ba talaga kayo nagsimulang manampalataya kay Kristo? Kasi kung tinasabi ninyo na simula sumampalataya o panahon sumampalataya o medyo konti pang panahon, kailan ba kayo nagsimulang sumampalataya sa Panginoon Jesucristo? Pakikinig. May nagsalita sa inyo. Naunawaan ninyo. At yung timing ng Diyos mismo sa buhay ninyo, siya nagpo-provide ng timing na yun. Pansinin po ninyo, kailan kayo nagsimulan sumunod sa Diyos? Nung nahihirapan na kayong paaralin ng mga anak ninyo? Nung nararamdaman yung kailangan nyo ng bahay at hindi kayo tinutugon ng Panginoon? Kung kailan nagkasakit kayo, saka nyo sasabihin sa Panginoon na ako'y susunod sa inyo at gagawin? Tama po? Kapag inalis nyo na po yung lahat ng kaaway ko sa paligid, when was the time? Lord, papasahin mo lang ako sa exam na to, magiging tagasunod mo ko. Pero hindi ka pumasa sa exam. Hindi ka ba susunod? Lord, pag-graduatein mo lang ako, susunod ako sa iyo. Pagka-graduate, Lord, laging OT. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Kailan ka nagsimulang sumunod sa Diyos? Nang maubos na yung kondisyon mo, nung nahihirapan ka na. It's in the time of hopelessness, despair, and lahat ng mga pagsubok. Kasi pagka nasa yung lahat, akala mo hindi mo na kailangan ang Diyos. Or, tingnan po ninyo, bakit natin sinabi? Si Jesus, nung nagministeryo sa mundong ito, sino-sino ba yung mga nilapitan at sumunod sa Kanya? Sige po, lagpasan po natin yung, sige, pwede po doon, sa mangingisda, si Pedro. Anong unang concern nila? Walang mahuling isda. Tama ba? Si Matthew, si Levi, na tax collector, anong issue niya? Corrupt, siya yung masamang tao. Pag ikay masamang tao o corrupt ka, anong tendency? Galit ang tao, hindi ka sasamahan. Pero sabi ni Kristo, halika, sumama ka sa akin.
Yung mga followers ni Christ na marami, paano sumunod? May sakit. May pangangailangan spiritual. Gutom. Itinaboy ba sila ng Diyos? Ano nangyari? Hindi kayat. Lumapit. And ang pinakamalagang response doon, yung response natin, pabalik. Nakikita po ninyo, hindi kayo pinipilit ng Diyos, pero nagbibigay siya ng opportunities for us to follow Him. Nagiging attractive si Kristo sa ating buhay. At dahil doon sa pagiging attractive na yon, sa panahon ngayon, pag tayo yung mananampalataya, sabihin natin, mga bata pa sa pananampalataya, ito po ang isang hamon, kasi naging challenge ko din to eh. How do we present Christ to other people? Iba kasi yung alam mo yung katotohanan, sasabihin mo kahit masakit. Pero may nagsasabi naman kahit masakit, pero parang hindi masakit. Tama ba? Yung word na diplomasya, di ba? Diplomatic approach. Do we address the need of people first? O do we condemn them first? Paminsan-minsan meron talaga tayong tendency na ganun. Kasi nasa katawang lupa po tayo. But it is not a pass for us to make the gospel not attractive. Kaya nga po doon tayo pupunta ngayon sa pangalawang punto. Christ's way of the cross. Tingnan po ninyo ano ibig sabihin ng cross o crucifixion? Pag narinig nyo yung follow me, sacrifice, hindi, pero sige. Okay, thank you, tinago nyo. Sacrifice, ano ba po? Pag sinabi nyong cross, kayo sa inyong take up your cross daily, deny yourself and follow paghihirap. Ano po yung sabi nyo sa kanina, paghihirap, activities, ano pa po? Death, ano pa po? In your own impression, ano ibig sabihin ng take up your cross? Kaligtasan. Burden. Naku. Burden. Parang naalala ko tuloy yung isang, example. Sa preaching, matagal na yun, sabi nung pastor daw take up your cross daily and follow me. Yung lalaking tuwan-tuwa, pag uwi, binuhat yung asawa niya. Bakit? Ikaw yung cross ko sabi niya. Pasakit, literal burden. Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Tawa-tawa kayo dyan. Hindi kasi tayo nung una, ganun din ang pagkaunawa natin. Aminado din po ako, ganun din ang pagkaunawa ko. Kala ko pag sa ihirap, sakripisyo, within the boundary of paghihirap lang. Kumbaga short-sighted. Pero pag tinignan natin ang definition ng cross and crucifixion. Crucifixion was a method of torture and capital punishment. So, lethal injection sa panahon natin ngayon, death penalty, designed to be most agonizing. Ano ba yung agonizing? Tagalog pa agonizing. Parang nakakabagabag, nakapagpahirap, humiliating, nagiging katatawanan, kahihiyan, and disgraceful death possible. Bakit? Paano ba ginagawa during their time? Ito po, it was used by various cultures including Persians, Carthaginians, Roman, to execute slaves, rebels, pirates, and enemies of the states. So paano ginagawa doon? From point A to point B na pagdadalan sa'yo, ibabalandra ka doon. Etong taon to, criminal to, pasaway to. Ginagawang kayahiyan, natutulog sa trabaho to. Nung nakita ko, hindi gumagawa ng maayos. Nakita ko nangungupit ng construction material, inuuwi sa bahay, ginawa niya mansion. Yan, sige, natin yan. Ibalandra natin yan. Pasaway to sa gobyerno Kinakalaban kami lagi nito. Enemies of state, tama ba? Rebelde to sa amin Huwag niyong tutularan, huwag niyong gagayahin.
pinahihirapan. And the cross itself, alam niyo po yung word na excruciating? Pag sinabing excruciating, yung napakasakit, very exhausting na sakit, excruciating, excrux, from the word crucifixion. Kasi nakapako doon, pag lumalaylay ka, sumasakit to. Masakit to. Ngayon, pag hihinga ka, yung paa mo, hahatakin mo, masakit din. Tapos sugat-sugatan ka pa. Naisip niyo po ba? Tapos sasabihin niyo, disipulo kami ni Kristo, we will follow you to the cross. Oo, ano sabi niyo? Mahirap. Isipin ninyo yung kausap nila that time, naintindihan nila kung ibig sabihin ng follow me, take up your cross. Tapos sasabihin ninyo, gusto nyo maging disipulo. Yung kanina wala pang bahay, walang mahigaan. Eto, gusto nyo? Magiging kahihiyan sa harap. Ganun nila naintindihan yun. Ngunit sa biyaya ng Diyos sa atin, death to ourselves and embrace the new identity that Christ has set for us. Yung dati natin pagkatao, mamamatay na yon. So sa letter A, for the disciples of Christ, on verse 24, whoever wants to save their life will lose it, but whoever lose their life for me will save it. To follow Christ means to deny oneself, take up the cross daily, lose one's life for His sake and of the gospel. Mayroong purpose for the sake of the gospel. Hindi ka basta-basta mamamatay. Hindi ka mamamatay dahil kailangan ng panibagong sakripisyo para sa kasalanan. No, tapos na. Mamamatay tayo sa ating sarili, sa dati nating pagkatao. Kasi sa ayaw at sa gusto ninyo, for ilang years, kung for 20, 25 years, 18, naging hindi kayo maayos sa harapan ng Diyos. Kahit naman ako eh. Nag-aaral ako ng nanay ko eh. Medyo bulakbol. May mga hindi siya alam na nangyayari sa akin in between bago ako lubusang makakilala sa Panginoon. Salamat na lang ako sa Panginoon, ginamit itong panambahan na to para ako ay makakilala ng lubos. Kasi kilala ko na eh. Ang problema ko lang, katulad ninyo, hindi ako sumusunod. Papasakay. To deny oneself, to die daily, hanggang sa marating natin yung death. Kasi yung death na yun, ano ba nangyari kay Kristo sa dulo? Namatay, tama? Ano nangyari pagkatapos? Tapos, muling nabuhay. Kung paanong si Kristo ay napako, yung karakter natin, sa baptism, symbol of our old life has been buried, and we rose again as a new creation. Kaya napakahalaga ng baptism. It is the outward manifestation of our faith. Pero kayo ba, iniisip nyo ba, bakit ba ako nabautismo? Hindi, para mabasala, saka mag-swimming. Sarap dun eh, outing. Sasama ako kasi andun lahat. Andun yung crush ko, andun yung si ganito, banding. Ha? But to be fair and to be unawa natin gusto, dapat gano'n natin siya naintindihan. We have been dead in this body. Sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Sa Romans 12:1, present your bodies as living sacrifice. Ito po yung medyo isang part na hindi natin gusto when we follow Christ. Kasi marami nagsasabi, kapag susunod sila kay Kristo, dapat maginhawa ang buhay. Walang problema, walang pagsubok. Buksan niyo yung inyong Biblia sa 2 Timothy 3 verse 12. Nababasa niyo po? Pabasa nga po ng malakas yung Tagalog. Ano daw po? Daran sa pag-uusig.
Pero hindi po ito pag-uusig ng dahil sa pag-disobey natin ha. Magkaiba yun. Meron kasing pag-uusig na nagkamali ka, kumbaga self-inflicted, you reap the consequences of your wrong choices. Kasi naging tanong din to sa amin eh. Sabi natin medyo matagal na panahon na. Paano po yun? Nakikisama ako sa katrabaho ko, gumagawa ng kalokohan. Nandaraya, sabi natin nandaraya. Pinapakisamahan ko. Ano ba dapat kong gawin ngayon nakakilala na ako kay Kristo? Kasi itong kasamaan kong ito, pagka hindi ko ginawa yung ano niya, yung gusto niya, baka mapagalitan kami pareho, baka sabihin wala akong pakisama. Meron na ba nangyari sa inyong ganyan? Pero you stand on your post. Sabi mo, kapatid, last na to ha. Kasi alam mo kung bakit? Kasi may Kristo kong kinikilala. Hindi, bali nang magalit ka sa akin, huwag ka magalala, hindi ako magsusuplong. Pero hindi na ako sasama sa'yo. Ang baduy mo naman, KJ mo naman, dito nga tayo kumikita ng malaki. Mahirap hindi. Oh, pre. Kasama kita doon sa tambayan, sa inuman. Parang di ka na nagsasama sa amin, ang KJ mo naman. Yan ba ginawa sa'yo ng Kristo, yung Bible na yan? May nakaranas ng ganun? Mahirap, hindi. Bakit mo pinapagalitan yung anak mo? Di ba bawal? Hindi, dapat ibigay mo lang lahat ng gusto niya, yung layo niya, para alam mo yun. Pagdating ng panahon, meron silang ibabalik sa inyo. Sino ba ang mas mahal ng Diyos? Yung dinidisiplina niya o hindi? Sino mas mahal ng magulang? Yung dinidisiplina o hindi? Then we will makikinig tayo sa mga taong magsasabi na huwag mong disiplinahin yung anak mo kasi meron niyang nararamdaman. May tamang pagdidisiplina. Kasi ang ginagawa natin, yung rod and staff, ginagawa natin pambamboy, panghampas eh. Pero during the ancient time, sa shepherding, ang rod and staff, they comfort the sheep. Hindi nila ginagamit panghampas. Pangkalawit yung isa, kung sakaling mahuhulog ka, hahatakin ka dito kahit labag sa kalooban mo. Pero yun nga po kagandaan ng mga tupa, hindi sila lumalabag. Masunurin sila, kaya nga kinumpir si Kristo sa maamong tupay, sa tupay. Sa lahat ng mga hayop, pag narinig ang boses ng amo niya, lalapit yan, sumusunod. Eh yung mga anak natin, nakasampung beses na tayo, hindi mo alam kung... Pero yung kalawit nila, hindi pangampas yan. Parang nak, dito ka nak. Yung staff niya, yung mahaba, hindi para panghampas din. Pangtaboy niya sa kaaway, sa mga leon, sa mga wolves. O kaya kapag may dadaanan, medyo gumigilid, tabi. Kaya ina-apply yung do not spare the rod sa pagdidisiplina kasi may mali tayong connotation pagdating sa rod and staff. Ang akala natin always is laging pagalit. Kaya ang ending, hindi na natin dinidisiplina yung mga anak natin. Eh, pag ikaw namuhay sa ganitong panahon, mahirap ba maging magulang o hindi? Mahirap. Pero dahil kay Kristo, meron tayong gabay. Meron tayong gabay sa ating pamumuhay. Medyo sosupply lang tayo ng iba na hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sasabihin niyo, ba't di niyo binibigyan ng gadget ng anak niyo? Halos lahat ng mga anak dito, mayroon ng gadget, lahat. Tuwing kakain, hindi nga iiyak, hindi nga tatakbo. Tapos, daw po, hindi daw mautusan. Pag may hawak na gadget, focus na dun. Aminin ko po sa inyo, mga anak ko nanonood, nag-gadget. Pero hindi sila masusunod. Natuto sila sa pag-a-alarm. Pero kapag talagang medyo prolonged na, katulad may mahabang meeting, may mahabang usapan, hindi namin alam kung ano ba, hatiin ba na yung katawan namin.
That's the time. That's the only time. Pero pag uwi niya, sasabihin namin, anak, mula sa ganitong oras, ganito, ganyan, ganyan, ang haba na ng panonood mo, tapos maghanap kayo ng gagawin dyan. Gawin nyo lahat yung pwede nyo gawin dyan. It's hard for people sometimes sa ganitong kaparaanan. Kasi sabi, KJ mo, teki na tayo. Tanggalin mo yung teki stuff na yan. May natututunan may anak mo. Kayo lang po makakasagot nun. Kasi meron naman iba nanonood talagang pinag-aaral. Pero most of the time, ano po yung mga usong laro ngayon? Hindi na ML eh. ML pa rin ba? Hindi na. Ano yung bagong laro na pandalawahan? Waterboy. Di ba alam niyo? Ako hindi ko alam yung mga laro yun. Nagising kayo, no? Minecraft hindi pa rin mamamatay, no? Hindi pa. Roblox. Nakita po ninyo, to follow Christ means to deny oneself, take up the cross daily. Kahit nasabihin ninyo parang, ay, ang baduy, ay, nakakahiya, ba't ganyan yung ginagawa niya, Estelle? Bakit? Ano gusto nyo? Mawala yung silbi ng buhay ng anak ninyo o ng buhay ninyo dahil sa pakikinig sa iba? O mas gusto mong ma-enjoy ang buhay mo dahil nakinig ka kay Kristo? Yung pangalawang punto po tayo doon sa Christ's way of the cross. Kanina kasi for the disciples, pero binanggit po ninyo na simula kayo manampalataya, hindi all that time sumunod kayo kaagad. For believers who have not yet become disciples. May isa po tayong katanungan. Sa palagay ninyo, ano yung pumipigil sa isang mananampalataya to become o to be obedient, kahit na sabi natin true, obedient and true disciples of Christ? Ano sa tingin ninyo pumipigil? Last of the flesh, trabaho, ano pa po? Basahin po natin sa verse 25. Sabihin po ninyo sa akin kung makikita po ninyo ang sagot. Pabasa nga po. Anong kalaban ng hindi pagsunod kay Kristo? Ano po? O? Kakulangan? Ano ang kalaban? O ano, what hinders us, what stops us from following, yung mga believers in following Christ? Obey. Layaw. Basahin po ninyo para makamtan niya ang buong daigdig. Gustong maging mayaman, gustong maging sikat, gustong maging makapangyarihan. Tama po ba? Often, it is the acceptance instead or rather than rejection of the world's offer. Ito din naman yung unang pagsubok kay Yeso Kristo eh. Oo, kung ikaw nga talagang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Food. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Nasusulat. Mukhang totoo kasi. Si Andiablo din kasi nagko-quote ng Bible verses yun eh. Pinopost niya pa yan. Para mukhang totoo. Tapos pag nakita mo, oo nga no. Hindi mo tinignan para pala sa ganitong tao ito. Wag po ninyo masamahin yung sasabihin ko, pero pansinin niyo po yung Jeremiah 29:11. For I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Ang ganda pakinggan, tama? Anong setting na Israelita? They are in exile. Hindi komportable, kumbaga ikaw nasa sarili kang bayan dati. Ngayon, dahil sa pangyayaring hindi ka nais-nais, nagkawatak-watak kayo. Buong tribo, buong angkan, buong pamilya, hiwa-hiwalay. Dark times for the Israelites. It's because of their disobedience to God.
tapos ikaw dumadaan ka sa pagsubok, walang masama kung sasabihin mo na ang Diyos na nagbigay ng magandang future, pero to directly quote, naintindihan mo ba yung background na yun? Maraming gumagamit sa Pilipinas yan eh. Anong kalagayan natin ngayon? We are almost in exile condition. Kurapan leaders, watak-watak. Nasa sarili kang bansa pero watak-watak. Nagkakanya-kanyang paksyon. Walang pagkakaunawaan, walang pagkakaintindihan. Hindi ba parang nasa exile na rin tayo? Na ang tanging inaasahan lang natin ay ang Diyos para sa pag-asa natin? Kasi marami sa atin ang hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Kakakot ng Jeremiah 29:11. Ayun. Yung para sa disobedient people napunta para sa... Pero ang prinsipyo ng salita ng Diyos na yun, despite sa nangyayari sa inyo, sa mga bagay na yan, hindi ko naman kayo iniiwan eh. Baka kayo lang yun ang iiwan sa akin when you disobey me. Pero hindi ko kayo iniiwan. Kaya when we read a verse in the Bible, quoted by somebody, nakapost, basahin nyo yung buo. Even the devils quote scriptures. Medyo ano po sa akin to, medyo mabigat po sabihin. Kaya naalala ko yung prayer ng kapatid ko kanina, yung katapangan para sabihin. Kasi medyo masakit sabihin. Pero ito yung dapat nating marinig. Believers have not become disciples because they accept the world's offer. Fame, glory, power, riches. While in salita ng Diyos, sa verse John 2:15, 17, do not love the world. Sa Romans 12:2, magbago na kayo ng isip, do not conform to this world, to the pattern of this world, be renewed in mind. And this is the act of worship. Maging living sacrifice tayo. Di ba si Kristo pinako? Anong silbi? Maging sakripisyo. Tayo ngayon, hindi natin kailangan mamatay physically. But we are a living sacrifice. This is the act of our worship. Pero hindi, Lord, nagugutom ako eh. Baka pwede. Ayoko i-quote yung kinote ng isang, parang may natatawa pa, mayroong nakakita, na para lamang makasurvive, ang kailangan nilang gawin magbenta ng illegal. Ewan ko, nabasa niyo yun. Gina-justify yung pagbebenta ng illegal dahil ito lang daw ang pinagkakakitaang kabuhayan. Hello, lingkod ka ng Diyos. Sasabihin mo sa mga taong nakikinig, inonormalize mo magbenta ng ganyan. Ang kita nga naman daw, kada isa 50 pesos eh. Ede kung may tatlo siya, 150 na kaagad. Ha? Hindi ko alam kung alam niyo yun, pero ayokong banggitin. Mamaya pwede natin pag-usapan after ano. They conform to the pattern of this world. Kung ano yung illegal, yun yung gagawin. Hindi, ano naman eh. Di ba, where sin abound, grace abound. Sabi nga ni Pablo, ay kinag-quote pa ng ano, ayos ka din eh, no? Hindi ibig sabihin ganun yun. Kung hindi sa mga binibigyan pa ng Diyos ng panahon, kahit na nagkakasalat, hindi pa siya nakakilala, mahaba ang grace ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, nakakilala ka na, Panginoon. Merciful ka naman, graceful ka naman eh. Pagbigyan niyo naman ako dito. On Matthew 6:24, yung binanggit natin kanina, you cannot serve two masters. You either hate the other and love the other, or love the other and hate the other. There's no two masters. You cannot love the world and not hate Jesus. You cannot love Jesus and hate the world. And if the world hates you because of Jesus, be reminded they first hate me, and they hate you because of me. Hindi ko matandaan yung verse, pero kadalasan po kasi ganun yung ginagawa ko when I meditate on the Word of God. Alam ko po, nasa dyan yung kung di ako kakamali. Kinamuhian nila kayo, persecute nila kayo, hindi dahil sa inyo, kundi dahil kay Kristo. Ano yung sabi kanina doon sa 2 Timothy 3 verse 12? Tama ba? Those who desire to live godly will suffer persecution. Hindi dahil sa maling gawa natin, kung hindi dahil we want to follow Christ. O ngayon, sino pong gusto maging disciple pa ni Kristo?
Aba, wala na nagtaas ng kamay. Wala na. Ang hirap, di ba? Biruin nyo, ganyan yung pag-uusap during the Luke, Mark, Matthew times. Nire-reflect nila na, o mamamatay kayo. Mapapahiya kayo. O gusto mong sumunod? Ay, may dalawa. Gusto nyo sumunod? Ayun, dumadami. Pero siguro sa susunod, lahat na. Gusto nyo ba sumunod? Kayo po ang nakasagot sa Panginoon, hindi kayo sumagot sa akin. One of the main reason believers hesitate to commit fully as disciple, yung focus nila sa mundo and love of this world. Seeking, ito po naghahanap ng identity. Parang familiar ba? Belonging. Often conforming to the pattern of this world. Sila, gustong-gusto nilang i-accept sila ng mundo, pero yung sinasabi ng Diyos, hindi nila ina-accept. They just want acceptance. Pero the way they express it, parang mas maiinis ka pa kaysa i-accept. Pero meron sa minsan sa mananampalataya, ganun din eh. Ingat tayo. Kasi may time, Ecclesiastes 3, there's a time for everything. May kaparaanan ng lahat ng bagay. Kung parang masyado tayong naging pagalit lagi, o parang kayo na yung pinaka-perfect and righteous people who live on earth, para maging magalit na husto, para sabihin na, ikaw makasalanan ka, punta ka impyerno. So tingin niyo may makikinig sa inyo? Ihatid natin yung katotohanan ng salita ng Diyos in an orderly manner, in a godly manner. Si Kristo nga, He makes Him attractive bago niya kausapin. Kaya yun nga isang part sa counseling, sa parenting na naaalala ko. Kakausapin mo yung anak mo, you build relationship ba between them? You are absent most of the time. 20 years, nasa ibang bansa ka o nagtatrabaho ka most of the time. Tapos aasahan mo, makikinig sila sa'yo. Nakita mo na ba yung una niya hakbang? Nakita mo ba yung achievement na ginawa niya? Nung time na kinakalabit ka niya, para ipakita niya magandang drawing sa'yo. Ano sabi mo? Oo. Parang pass. Tapos you expect na pag pinagalitan at sinabihan mo siya, there's return na maganda. Walang na-build na relationship. Kahit sabihin mo, tama ka pa. Ano ba unang inayos ni Kristo sa atin? Ano bang pinanumbalik niya? Po? Relationship ng Diyos sa tao. Kaugnayan. Pwede naman bumaba ang Diyos, sabihin niya, lahat ng makasalanan, ayan, ayaw niyo makiniwala sa akin, huwag kayo maniwala. He spent 30 years to live as man. He spent 3 years to disciple people. Nako nyo? Hindi siya bumaba para to execute lang agad. And what's the reason for Christians to execute judgment agad? Nagagawa mo ba yung Great Commission? Make disciples, people of all nation. Yun lang. Kasi ikaw mismo hindi ka disipulo. Noon. Pero kung disipulo ka ni Kristo, sa kahit anong paraan, whether in season or out of season, nakakapag-disciple ka in small manners. May anak ka? Disciple mo yan. May katrabaho ka? Pwede maging disciple yan. Nakukuha nyo? Which leads us to point C, Christ's example to follow. Tingnan po ninyo. There's a point na sinabi ni Kristo na kung maaari ay itong cup na to matanggal sa akin. Pero anong sabi niya sa kanyang panalangin? Father, if you are willing, take this cup from me. Sa Luke 22:42. Yet, not my will, but yours will be done. May objection o merong yung sa nararamdaman bilang tao. Tayo nga ngayon, sinabi natin, yung pala ibig sabihin ng crucifixion, nag-alanganin patay ka, susunod ba ako? Hindi.
Nagdadalawang isip pa eh. Pero isipin niyo yun, siya bilang tao, mamamatay, papahirapan, ipapako sa krus literal. But yet, he fully submitted, he fully trust, he fully obey, and totally depend on God. On Hebrews 12 verse 2, Christ himself walked and endured cross with complete surrender to the Father's will. Nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Ang focus niya, yung kagalakan ng binigay sa Kanyang mission o yung gagawin niya dito sa mundong ito upang tayo ay mailigtas. Isipin ninyo, no, kung ang iniisip ng Diyos, ano ba yan? Magsasakripisyo ako, pwedeng iba naman, pwedeng ano. Nakakalungkot. Pero hindi ganoon ng Diyos. Pero sa tao siguro sabihin, kung walang pakinabang, bakit ako susunod? Bakit ko gagawin? Bakit ako magpaparaya sa iba? Bakit ko hindi aawayin ng kapitbahay ko? Bakit hindi ko aawayin ng misis ko, ang nanay ko, ang anak ko? Bakit ba't ko pa kailangan hindi ipagpilitan yung karapatan ko sa kalsada? Mag-away na lang kami. Mauna-una na lang kung sino may show cause order. May video ko eh. Tama ba? May nakikita kayo? Ang dami ngayon. Road rage. Nilalagay natin ang batas sa sarili nating kamay. Isa yon. Ikalawa, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung isa pa, may mali din naman siya eh, without noticing that we have troso in our eyes. May dahilan ba tayo para hindi mag-submit fully sa Diyos? Sino nga po yung, gagamitin ko yung word na to kasi siya lang karapat dapat dito eh. Sino ba yung idol natin? Parang isa lang sumagot Parang iba K-pop idol o yung ano pang idol nila eh. Medyo nagkakaroon tayo ng connotation pag idol kasi akala natin mga Diyos-Diyosan lang. Pero yung idol, isentro mo kay Kristo. Kasi pagiging disciple, yan ang kailangan niya eh. Yung idol nyo nga mga K-pop, kung ano yung bihis nila, yun din bihis ninyo eh. Kung ano yung idol nyo magaling na speaker, yun din yung suot nyo, di ba? Kung sino yung idol nyo magaling na mag-seminar, yun din itsura nyo. Yung idol nung mga pulis, mga gusto nyo, ganun din suot nyo. Pero pagdating kay Kristo, parang, sino idol natin? Oh, nadagdagan, 3 na. Sino bang hinahangaan natin? Sino ba dapat na pattern natin? Okay. Kaya pagdating sa pagsunod sa Diyos, sino mas may karapatan kaya magreklamo? Sa pagsunod sa Diyos, sino ang may mas karapatan magreklamo kung tutuusin? Siya na nga na-offend, siya pa lalapit. Namatay pa, nahirapan. Pero hindi ganun mag-isip ang Diyos. Tayong mga tao lang ganun na mag-isip. Kasi yun din yung kaisipan ni Pedro di ba? Sabi niya, itong verse na to, kung titingnan sa Mark sa Matthew, ang pinanggalingan nun, after Peter declared that he is the Messiah, Christ is the Messiah, nung sinabi ni Kristo na mamamatay siya within ganitong panahon and in 3 days, mabubuhay siya. Panginoon, wag nang mangyari nawa sa iyo yan. Ay hindi servant ng Diyos. Umalis ka, Satanas. Ang kaisipan mo, kaisipan ng tao. Hindi kaisipan ng Diyos. Nakita ninyo, yung 2 concerns, you only have 2 concerns, either the things of God or the things of world. Kaya napakaraming wisdom. Alam po ninyo, medyo na, na tawag to? Ano bang term? Hindi nahirapan, na-enjoy ko eh. Pero sabi ko, pagdating sa, ang iksi ng verse na to, pero ang daming revelation. Sa pagiging disciple pa lang yun. Sa pag-take up ng cross. At example ni Christ. Christ himself walked and endured the cross with complete surrender to the Father's will. Saan ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman?
Hi. Hello. Dili-dilihin araw at gabi that you will know His perfect will. Tama ba? Ito na po ang masayang part. Gising na po ba kayo? The reward. Sino pong gusto ng reward? Amen. Pero bago ang reward, katulad ng panahon ng Diyos noon, there is always blessing in obedience, there is death and curse in disobedience. There is warning, and there is the challenge or the reward. Warning. There is a serious warning sa lahat ng mahihiya, ikakahiya si Kristo at ang kanyang salita. May nakasulat po ba kung saan? Verse 26. Kapag ako at ang aking mga salita ay kakahiya ni numan, ano daw po? Anak ng tao, pagparito niya, mataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Alam ho ninyo minsan, iniisip kasi natin yung ikakahiya yung magsasalita lamang. Pero yung paraan na kung paano natin pinamumuhay ang salita, hindi ba ninyo alam na ikinahihiya nyo rin ng Diyos? Takot kang malabelan na matino kasi lahat sila kurakot. If you can't beat them, ano sabi nila? Join them. Wow. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Mas mainam pang if you can't beat them, leave them. Tantanan mo na lang sila, iwasan mo na lang sila. Bad companies corrupts good character. Sabi nila, sa mga kabataan, okay lang yan. Easy lang. Magkaroon tayo ng maraming karelasyon sa buhay hanggat bata pa tayo. You only live once. Hanggat hindi patali. Iba ang jowa sa norte, iba ang jowa sa south. Hindi naman alam ni mama na pinatungan ko ng doble ang tuition fee, ang miscellaneous fee. Yung exam na libre, kunwari may 500 na babayaran. Huwag kayong mag-alala, ginawa ko din yun, kayo talaga. Hindi ako pwede magsalita nung hindi ko ginawa. Pero lang doon sa maraming jowa kasi hindi talaga. Yun lang yung masasabi ko sa inyo, hindi talaga nangyari. In my dreams, hindi nangyari. Pero ang laking pasalamat ko sa Panginoon. Yung hindi nandaraya ng oras, yung hindi nangungupit, pag pinabili ng nanay, yung 550 naging 650. Yung una pa piso-piso lang, naging 5, naging 20, naging 30, naging 500, 1,000. Diba? Tapos sasabihin natin, tagasunod tayo ni Kristo. Pareho lang din yung ginagawa natin sa kanila. Pagka ganun ho, we are in the act of denying who Christ is. Nakakatakot po dahil whoever denies Christ will be denied in the front of the Father. Huwag kayong mag-alala, hindi naman para sa inyo yan kung hindi nyo ginagawa yan. Ano ba? Huwag kayong malungkot. Ba't kayo nalulungkot? Para sa inyo ba yan? Para sa ating ba yan? Wala na dito yan, tama? Oh, wala sumagot. Baka mayroon. Wala na sa atin yan, tama? The reward na. So verse 27, we will see the kingdom of God in power. Truly, I tell you, some of who are standing during that time will not taste death before they see the kingdom of God. Sa Mark, they see the kingdom of God in power. Naniniwala ba kayo na ang kaharian ng Diyos in power ay nakita na natin?
Aba, dalawa lang uli o tatlo. During their time, pagkasabi, nakita nila yung transformation ni Jesus for the disciples na kasama niya. Tama? Nung bago umakyat si Kristo, mag-ascend, naalala ko po doon si Ninong Sam eh. Ano yung pinangako? Ano yung papangako? Yung banal na espiritu. Hindi pa kapangyarihan ng Diyos ang banal na espiritu sa bawat isa sa atin? Kasi may kakayanan na tayo ngayon, i-imitate, sundan si Kristo dahil sa banal na espiritu. So nakita na natin yung God's kingdom in power sa Mark 8, ano yun eh, Mark 8, 30, Mark 9, 1. Okay lang ba? Paano natin Mark 9, 1? Before they see God's kingdom coming with power, hindi nila nakikitang makapangyarihan. Ibig sabihin kasi na hindi mamamatay, it will not pass before your eyes. O kumbaga makikita mo siya na magiging makapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi ba kapangyarihan ng Diyos sa magbago ang buhay ng tao? Yung dating masama, naging mabuti. Yung dating magkaaway, nagiging magkaibigan. Yung dating walang pag-ibig, may pag-ibig. Hindi pa pangyarihan ng Diyos yun? Buhay pa tayo o hindi? Naranasan natin o hindi? O ano yung hanap nating reward? Yun yung reward sa atin ng Diyos. Yung ikaw mismo nagbago ang buhay mo, pasalamat tayo sa Panginoon. Hahanap pa ba tayo ng ibang reward? Kasi ang eternal reward natin nandun na kay Kristo sa langit. O sino maging disipulo ni Kristo? Sino ang disciples of Christ? Di ba? Conclusion. Yung cross na nag-save sa atin calls us to trust Him daily. Suko natin ang ating buhay sa Kanya, sa Kanyang mga kamay, at maglakad sa Kanyang daan, in His path, in His way. Kung minsan ho, pakaramdam natin, we hesitate, naniniwala tayo. Hindi tayong naniniwala, nag-hesitate tayo, nag-aalanganin. Pero ang Diyos, mahaba pa rin ang pasensya. Malumanay siya, tinatawag niya tayo, hindi sa kawalan, kung hindi towards true life. Christ carried the cross for us. Now, He invites us to follow Him one faithful step at a time. Kaya sa atin po, na nananampalataya sa Panginoon Kristo, kung mayroong tawag sa atin ng Diyos na sumunod sa Kanyang kalooban, maging pangunahin siya sa ating buhay, tumugon po tayo. Sa atin naman pong mga nakikristo na disipulo ni Kristo, let's carry our cross. Hindi po yung mga burden yun ha, hindi lang yung basta-basta mga pagsubok. Kung hindi, every day we deny ourselves and we walk and we make attractive yung gospel para sa ibang tao na mga nakatingin, nakakakita. Mahirap sa simula kasi mahirap maging pasensyoso kung sanay kang lagi kang magagalitin. Mahirap maging mapagbigay kung lagi kang tipid-gipit. Mahirap magmalasakit sa ibang tao kung hindi ka nakaranas sa pagmamalasakit sa iba. Pero kakaiba ang Diyos o unique ang Diyos at ang hari, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At para sa mga mananampalataya pa lamang, huwag kayong mag-alala. O yung hindi pa nananampalataya, available, accessible po ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng sasampalataya sa Kanya dahil naparito ang ating Panginoon Kristo to save sinners. Pero tandaan natin, there is condemnation sa mga hindi sasampalataya sa Kanya. Kaya tayo po'y manalangin sa Diyos at magpasalamat. Tunay nga o Diyos, Ikaw ay nagkatawang tao na parito dahil sa iyong tanging pagmamahal, dakilang pagmamahal sa amin. Salamat o Diyos. Sa sakripisyo po ninyo sa krus, ipinakita po ninyo kung paano ang inyong mga tagasunod ay dapat na mamuhay based dun sa standard na ibinigay nyo sa bawat sa amin. Katulad ng aming inawit o Diyos, maghari ka sapagkat Ikaw ang aming hari ng aming buhay. You deserve to be obeyed, respected, revered,
You have authority over us. And hindi lang yun, O Diyos. You gave us power to do the things na ayon sa inyong kalooban. Meron kaming banal na espiritu na nananaan sa aming sarili, sa aming buhay. Nang simulan kami makipag-isa sa inyo. This is the power, this is the reward, or this is the great power that works in us na para matransform ang aming buhay ng dahil sa inyo. And this is the great reward, O Lord. Hindi yung transformation lamang ng buhay, kundi yung presence mo sa buhay namin. Kaya, O Diyos, sa iyo kami nananampalataya, nananalig, at ikaw aming pinupuri at sasambahin sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.